Ang ating kwento ay nagsisimula kina Ray at ang pinsan niyang si Yuko. Si Yuko na dati madaldal ay naging tahimik at hirap na sa pagbigkas ng mga salita. Sinabi niya kay Ray na masama ang kanyang pakiramdam at kalaunan ay tumigil na siyang pumasok sa paaralan. Nag-aalala si Ray kaya binisita niya si Yuko sa kanilang bahay. Walang sumagot sa pinto. Kaya pumunta siya sa likod bahay at nakita ang mga magulang ni Yuko na nagpipisa ng mga kuhol at nagtatapon ng asin. Inakay ng ina ni Yuko si Ray papunta sa silid ni Yuko na nasa kama at may suot na face mask. Sabi ng kanyang ina, mahina ang mental na kalagayan ni Yuko ayon sa doktor. Sinubukan ni Ray na tignan ang mukha niya na naka-face mask pero galit na pinigilan siya ni Yuko at sinabing iwan na lang siya. Pag alis ni Ray, naalala niya ang panahon noong elementarya na natakot si Yuko sa mga kuhol sa kanilang bakuran, ang pinakakinatatakutan niya. Kinabukasan, bumalik si Ray at natagpuan ang ina ni Yuko na hysterical. Sabi niya may problema sa dila ni Yuko. Bigla na lang lumabas si Yuko at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malaki, malagkit at basang kuhol. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang katotohanan. Ang dila ni Yuko ay naging isang buhay na kuhol na hindi sumusunod sa kanyang utos. Dahil sa takot, hindi na bumalik si Ray sa kanilang bahay. At nalaman na lang niya mula sa mga magulang ni Yuko na sinusubukan nilang putulin ang kuhol pero patuloy itong tumutubo. Pinilit nilang lagyan ng asin ang kanyang bibig ngunit sinuka lamang ito ni Yuko. Nanghihina na siya dahil hindi na siya makakain na maayos kaya nagdesisyon ang kanyang mga magulang na ilubog siya sa isang bathtub na puno ng asin. Ngunit hindi na bumalik si Yuko mula sa bathtub. Nang sinubukan siyang hugutin ng mga magulang, natagpuan lamang nila ang kanyang damit. Ang katawan niya ay halos natunaw sa asin pero ang kuhol ay buhay pa rin at gumapang palabas ng bahay. Hanggang ngayon, nananatili ang kuhol sa likod bahay kasama ang ulo ni Yuko na parang kabibe na malungkot na nakatingin sa sino mang maglakas loob na tumingin sa kanya.